199 pesos na dinadayo na authentic at napakasarap na ramen dito sa Lucena, Quezon. Ma-inspired rin sa kwento ni Sir Moises na dating service crew na ngayon ay Japanese restaurant owner na pinipilahan. Service crew po ako dati. Nag-manager din po ako sa ibang food industry din po. Restaurant. Yes, sir. Sa dami at sarap ng mga in-order namin, 803 pesos lang lahat yan. Hindi ka naniniwala? Tara! Ay, katatapos namin mag-shopping ni Jay. And tama-tama maulan, oh. Yan. Tayo ay mag-ramen. May ramen dito, potato, pero merong masarap din at mura. May na-discover kami. Biranyo-san Ramen Shop. Ang itsura niya, parang yung nakikita natin sa mga anime. At talagang dinadayo ito. Pag dumadaan kami dito, ang dami laging kumakain. Kaya nag-order na kami. Sir, dalawa nitong seki ramen. Ano ang in-order namin? Mamaya malalaman nyo. Basta marami at mura lang. Ang natitira na lang na gawin natin ay ang maghintay. At makiusyoso kung paano ginagawa ang ramen. Bali una kasi niyan sir, ina-assemble muna dun sa mga bowl yung mga tare. Depende din sa flavor na order eh. Hako ramen, may seki ramen. Yun yung dalawang bestseller namin sir. Noodles sir. Niluluto namin tong noodles na to. Normal na water lang siya sir. At syempre, ang broth na magdadala ng lasa at karamihan ng flavor. At ang sekreto daw dito, Tapos sabaw, 24 hours namin yan na sir. 24 hours namin yan na binoboil. Kaya ganyan ang itsura niya sir. yep, 24 hours na pakulo. Siya si assemble. Siya yung nag-a-assemble yung natin sir, mga ramen. Nilalagay yung mga topping, yung mga pork chashu, mga ajitama egg, tsaka yung mga leeks, tsaka yung mga roasted nori. Yan makikita mo mamaya sir pagkatapos ng assembly. Very interesting concept ng kainan. Piniprepare ang pagkain mo sa harap mo. Ang isa pang nakakahanga, very hands-on si Sir na owner nito, si Sir Moises. Nung una kasi sir, ang product namin is mga udon talaga, mga yakiniku, chicken teriyaki, gyudon. Tapos nag-transition kami to ramen kasi hilig lang din kainin na ramen. Ayun, okay naman sir so far, nag-click naman. Very inspiring din ang story. Service crew po ako dati. Nag-manager din po ako sa ibang food industry din po. Restaurant. Mula siya sa pagiging service crew to being a restaurant owner na talaga naman pinipilahan dito sa Lucena. At isa-isa na ang dumating ang aming pagkain. Seller namin, spicy ramen sir, miso base. Takoyaki, gyoza, at ang red tea. Sir, shrimp tempura sir, orders complete na po. Ang dami naming in-order, di ba? Gutom na gutom. Tingnan nyo naman ang itsura niyan. Legit na legit. First bite. Suabe ang seki ramen. 199 lang yan per bowl. Grabe yung lasa. Comparable sa botejo na obviously at a very lower price. Don't get me wrong, napakasarap sa botejo. Ang kino-compare ko dito is yung price point. Bakit Japanese? Siguro gawa din nung hilig namin sa mga ramen. Although marami ng mga ramen store dito sir, gusto namin sigurong i-showcase yung version namin ng ramen. Nung unang kain ko nga dito, sabi ko kay Sir, naging staff ka ba dati sa botejo? Hindi naman daw. Sariling version nila ito which is very good and impressive. Yung mga ingredients namin dito, from scratch namin nga pong ginagawa. Simula dun sa mga tare, sa broth, and then yung sa mga pag-marinate ng mga chicken or mga tonkatsu na ginagamit namin. And then yun, kahit dun sa mga pork chashu namin, from scratch ginagawa. Tempura, 100 pesos for 3 pieces. Masarap talaga. Takoyaki, 90 pesos for 6 pieces. Gyoza, 75 for 6 pieces. At ang red tea na 50 pesos per glass. Total ng 803 pesos lang yan kasama na ang 2 bottles of mineral water. In-enjoy lang namin ni Jay ang pagkain. Napakasarap ng ramen habang umuulan. Punta po subdivision, Biranyo-san Ramen Shack po. Try nyo po yung mga ramen namin dito. Bago umuwi, may takeout lang kami para sa inay. Thank you very much po. Rishaimase! Napakasarap na kainan at inspiring na kwento. Yun lang, peace.